Hello guys, kamusta po? Ngayon po is magkakaroon tayo ng update sa ating ini-improve po na bahay. So ngayon is magkakaroon po tayo ng onting tour sa ating living area, saka po sa ating bedroom. So last time po kasi for sure nabitin kayo dito sa ating living area, sa sofa, sa curtains. So ngayon po is bibigyan ko po kayo ng idea kung saan po natin nabili yung mga natin dito, supply or gamit po sa bahay. Anyway guys, ayan, meron tayo ditong trending na bag ngayon. I don't know why. Itong Trader's Joe. Nagulat kasi ako, share ko lang. Binigay ito ng client ko sa Giginto, Bulacan. Itong tote bag. Tapos guys, may nakita ko sa Facebook, binebenta daw to ng 10,000 pesos. So sabi ko, trending pala tong bag na to. So gusto ko lang thank you sa client natin doon na nagbigay. Thank you sir. So binigyan po tayo ng tote bag and chocolate po na Trader's Joe Pound Plus. So hindi ko alam kung ano po yung lasa pa neto. So soon bubuksan natin siya, no? So thank you po and sana napakagandang tote bag. Actually guys, nagagamit ko siya ngayon. Dito ko nilalagay yung mga gadgets ko kasi 'di ba, alam niyo naman, dapat ready lagi yung mga camera natin guys. So yan, thank you so much. Balik tayo sa ating living area plus dun sa aking pinagawang cabinet and i-share ko pa po sa inyo yung mga i-improve pa natin dito sa bahay. So tara! Continue natin yung vlog sa ating living area. So, para po sa mga hindi nakapanood, ang in-improve po natin dito yung aming bintana po. Dati po itong naka-blinds. Ngayon po is pinakortinahan ko na po yan. So guys, ito is asphalt curtains po ang tawag dito. Kaya po tinawag siya na asphalt curtains. Kasi po, ayan, pa-S po yung kanyang pinaka-design po. Tapos guys, yung ating inner is linen. Kasi yung glass ko dito, reflective. So, pag gabi guys, nakikita talaga ako sa loob. So, for my privacy na rin, at least naka-ready na yung blackout. Pag gusto ko siyang isarado, nandiyan na siya. Then guys, itong ating sofa, nabili ko po ito sa Mandawi Foam. So, ito guys is nabili ko ng 32,000 po yung dalawa kasi naka 30% off po nung December. So, ang code po nito sa Mandawi is Lindsay. Tapos, yung fabric nito is velvet. Ngayon guys, ano gustuhan ko dito? Yung lapad niya. Yung mga ano ko po, pillowcase ko, kung type po ninyo, so may libreng pro pillow yung kanyang sofa, tapos yung pillowcase po, binili ko po yan sa Mandawi Foam. So ito guys, yung pangbasag natin sa interior ng house kasi syempre yung kulay ng ating cortina is same din ang color sa ating sofa. Then itong center table ko guys, magugulat kayo dito. So nung minsan naman siya sa Tagaytay, nakita ko lang to sa daan. Nagkahalagang 2,000 pesos itong center table. So gusto ko kasi yung may pagka-touch ng wood na ayun, live edge na medyo magulo. So para ago eksena. So yan, nabili ko siya 2,000 pesos. Tapos itong vase sa angko ko to nabili guys. Tapos ito is fake na book decor. Pina-fold siya. So, medyo matagal ko na ito nabili. Last year pa. 2 years na to guys. So, ayan. Tapos, itong ating scented na is angko din to. So, guys, ito yung ating living area ulit. Guys, bali ito yung ating TV. So, ito yung kanya accent wall. So, plano ko din itong papalitan soon. Ayan. So, next project natin yan. Kasi ngayon, di ba, nakalabas yung wire. Tapos, medyo magulo siya. So, plano ko din magpagawa ng cabinet dito. Tapos, onting accent lang. Kasi guys, plano ko onting accent lang. Dahil nga yung, talis natin is ma-design na. Plus, nung nasa isang client ako, pinapakita ko tong cortina. Na pagkamalang carpet tong tong aking tiles, kaya tawag dito. Ayun, gusto ko mga simple lang guys yung mga gamit natin sa loob ng bahay. Guys, aside dito sa ating TV console na project, so ang next ko din plano para palitan yung aking dining set. So ito yung itsura niya ngayon.
So guys, itong dining area, napakortinahan ko na rin ito gaya ng sinabi ko sa vlog noon. Ngayon is, ang plano ko dito is papalitan na lang yung dining set. Kasi gusto ko ng parang acacia made or mahogany. Then papalitan natin ilaw. Tapos itong blinds po, ito po yung dati naming blinds. So plano ko pong ipa-Roman blinds yan. Si Roman blinds kasi is gawa sa fabric. So gusto ko medyo nagmamatch yung color dito sa ating kortina. So yan guys, yung ating dining sa ngayon, medyo magulo pa kasi yung iba kong gamit sa kwarto nandito po. Kaya, ayan. So, next natin dito tayo sa kwarto. Hello guys! I'm so excited to show you my cabinet. So, ito guys is ginawa ng aking bayaw. Si JC Builders guys. So, yung bayaw ko guys, alam niyo naman siya nag-build ng aming house. Tapos, siya din nag-design ng ceiling namin. Mga cabinet. Window glass po, ayan, nagwe-welding sila, gate, gumagawa sila. So, ito po yung expertise ng bayo ko yung paggawa din ng cabinet. So, dito guys, nag-decide ako na ang gagamitin natin ngayon is mga ginagamit na materials pang modular. Pero, yung budget friendly lang guys, kasi yung ginamit kong board is laminated plyboard. Yung body po, ginamit namin is laminated plyboard. Then, yung cover po is marine plywood. Yung door, saka ito guys, marine plywood. So, napili ko pong kulay is gray. Kasi alam niyo naman guys, favorite color natin is gray color. Tapos, yung design guys, nakuha ko ito sa Pinterest. So, ito yung binili namin handle nun ni Rog, nakabit na. And, ito yung sa kanya. Cabinet nun ni Rog guys. Ayan, may shelves para sa aming mga folded na damit. Tapos ay, ito yung another portion niyan. So, dito guys, may mga pull-out drawer para sa mga underwear. So dito guys, maglalagay pa tayo dito ng pole para sa hangeran ng damit, ganyan. Tapos guys, kung napansin nyo po, minaximize ko na yung space ng aming cabinet. Pinalakihan ko na talaga kasi, ayun po, gusto ko marami talagang paglalagyan para wala masyadong nakikita ng mga chismis na gamit dito sa labas po ng aking bahay or kwarto. Sa taas naman is meron tayong paglalagyan po ng, ayan, mga bedsheet, pillow, anything, tatlo po yan. So, close na rin po pala itong ano niya, cover niya. Then, ito yung akin. So guys, di ba napakagaling ng bayaw ko? Imagine, ang ganda na pagkakagawa niya. And, ayun, nagawa niya po ito ng 5 days lang. Tapos guys, alam nyo, meron tayong subscribers from Tarlac. Ayun, nag-inquire na sa kanya at plano magpagawa ng cabinet. So, ayan guys, yung isang cabinet. Then dito sa dulo na portion, dito ko ilalagay guys yung mga maleta. At iba pa pong gamit ko. So yun guys, kasya ko sa loob. Ganun siya kalaki. So, eto guys, kung tatanungin niyo ako sa inabot na presyo, so syempre guys, bayaw ko si Bayaw. Kamag-anak ko po yung gumawa. Pero alam niyo guys, mahal talaga magpagawa ng modular cabinet, pero again, depende po sa materials na gagamitin. So again, ang aking ginamit po is laminated plyboard plus marine plyboard para po sa cover. So ito po ay semi-gloss ang finish po ng ating cover po ng ating cabinet. So it cost po ng 85,000 para po sa ito. Kasama na po yung labor materials po doon. So again guys is pwede po magbago po yung presyo nito, depende po sa materials po na gagamitin. Plus, yung laki po ng ipapagawa ninyo, pwede pa po magbago. Kasi yung sa akin po is custom made, yung gusto kong height and width is nasunod sa presyo pong 85,000. But then again, gusto ka lang po linawin, pwede po mag-iba, depende po sa laki ng ipapagawa ninyo at dami po ng cabinet. So kung pasado naman po sa inyo yung gawa ng aking bayaw, pwede po kayo mag-message sa kanyang Facebook, CJC Builders. Tapos guys, nag-accept siya ng project dito sa Pampanga, Tarlac, tapos mga near areas ng Bataan, medyo malapit po sa Pampanga, saka sa Bulacan, medyo malapit din po sa Pampanga, no? So ayan guys, hopefully nagustuhan niyo po yung aking pinagawang cabinet. Hello guys, kamusta? Ngayon is nasa maingay na area tayo kasi nasa harap tayo ng highway. Ayan. So, dito po tayo nagawi ngayon sa Batangas at ang client po natin is from Canada. So, dati na po sila nanonood sa atin at nung nagsisimula pa lang daw ako nagkurtina, nakasubaybay na daw po sila sa Facebook
Kaya magmula daw nung binuo daw po yung bahay, kahit marami daw po nanliligaw talaga po na contractor sa kurtina, tayo lang daw po talaga ang pinili nila at wala na pong iba. So ngayon medyo magulo po dito sa site kasi bukas is house blessing at nagsabay-sabay po kami halos ng mga supplier po dito like po yung mga delivery po ng furniture. Kami po, curtain installer. Then ngayon po is may nagsiset up dito para sa house blessing. Ayan, makikimarites na lang po tayo. At i-report ko kung ano po ang aking mga nasagap na chika dito sa bahay po na ito, no? So, ayan. Nagpasensyahan nyo na po kung medyo magulo. So, ito po yung event para bukas. Then, ito po yung project natin ngayon. Medyo magulo lang po. Again, dahil nga po, talagang sabay-sabay kami lahat dito nagtatrabaho ngayon. Kuya, shout out, anong ano nyo? Anong catering business ninyo? Mayuga Catering. Ano? Mayuga Catering. Mayuga. From Batangas? Lemery. Lemery, Batangas, Mayuga Catering Services. So guys, ayan na, check nyo. Baka naghanap kayo ng catering dito sa Batangas. So ongoing silang nagse-set up ngayon. So from tent, gagawin nila yung ceiling na ganito. Ayan. So ano pa tayo, di ba? Naki-chismis pa tayo dito. So ayan, guys. Then ngayon, ang gawin natin is itutur ko kayo sa loob po ng house at ipakita ko naman sa inyo yung ginagawa po namin doon. Guys, ang laki ng pinagawang bahay ni client. Lapit tayo, guys. Guys, ngayon nandito tayo sa loob ng bahay ni client. So dito is medyo madilim pa kasi yung kanilang electricity is temporary pa lang. So nakaka-encounter kami ng mga shortage po ng electricity. So ngayon po is, ayan, through iPhone na lang tayo kukuha ng video para at least kahit paano maliwanag naman po at ma-appreciate nyo yung ating kinakabit na kortina. So guys, itong bahay is nasukatan namin sila ng October last year. Kasi January na po ngayon, kaya last year po nasukatan. Ngayon po, ayan, ito napili pong kulay ni client is, gusto nila yung something mga shade of brown po, na mas darker po dito sa kanilang accent. So yung nakita niyo po, nag-iibang process po ng lights, ayun po, nagkaka-short circuit po, no? Anyway guys, ayun yung nakabit namin dito sa kanilang living area. Nasa finishing stage na kami. Then dito po sa kwarto, yan, meron na rin po. Medyo naka-warm lights lang po tayo kaya iba po yung mood ng curtains natin ngayon. Pina-finalize na rin po natin yan. Dito naman tayo sa second floor. So dito guys, maraming pang kwarto. Nasa 1, 2, 3, nasa 4 po na kwarto meron ito. Bali meron lang po dito isang bedroom na blinds po yung prefer nung matutulog po doon. So ito yung family area guys, medyo magulo lang talaga. Then ito po yung gaya niyan guys, hindi po namin na-advise talaga mag-install ng ganito. Medyo marami pong kasabi na nagtatrabaho. Kailan po kasi blessing na talaga po. Kasi client, kaya ayun. Pero na-assure po namin na yung bawat area yun lang po talaga yung hindi madudumihan. So yan po, may blinds na yan. Mamaya continue natin kasi itutur ko po kayo dito pagka lumabas na yung ganda, no? So sana maganda sa camera yung shot kasi medyo yung iba pong area wala pa pong ilaw talaga or mahina po yung ng ilaw, madilim ganon. Guys, nagkaroon nga po pala kami ng project noong December dito sa Lipa, Batangas. So, nagtaka ako bakit colorful guys yung mga kulay na pinalagay sa amin ni client. Ngayon po pala itong subscribers natin is from Italy. Then sa Europe po pala, uso po pala yung iba't iba ang kulay sa bawat area ng bahay. Kaya meron po siya pinalagay na champagne pink. Ito guys, mahilig si client sa pink pero nag-recommend po ako na pagka pink na babagay po sa edad po ni client. Tapos guys, ito po is matagal na natin silang subscribers. Kaya nung nagka-business daw po tayo, ayun, sinaportahan daw po tayo ni ma'am. Kaya thank you so much po. So ayan po again yung naging finished project natin sa Lipa, Batangas. Then guys, dito sa dining area, naglalagay na kami ng hook. Tapos ang ganda ng dining set ni client guys. Oh. Nabili niya daw po ito, custom made, 77,000. Mahogany solid wood, 8 seaters. Ganda Actually, gusto ko yung design. Parang ganito yata yung design na papalagay ko sa bahay na dining set.
Anyway, again, ito yung dining area nila. Tapos may kwarto pa sila dito. Which is nakakortina pa rin yan. Kasi mas gusto ni client na curtains yung ilagay sa kanyang mga kwarto. Lomi. Ha? Ay, oo nga pala, si Gob tawagin nyo. Lomi guys, so. Pas Lomi. Mahal sige. Guys, may Lomi Batangas, so napakasarap. Masarap yung Lomi, promise. Usually, kumakain na kami sa mga daan. Pero ito yung gawang bahay, mas masarap pala talaga. Sarap siya. Guys, alam ko sa mga Batanggenyo, mahilig talaga sila magluto pagka may mga events. So, makis-chismosa lang tayo dito. So, check natin yung niluluto nila, guys. Okay lang po videohan po yung niluluto nyo. Ano po niluluto nyo? Sampeni. Sampeni. Di ba may sabaw yung sampeni? Wala. Wala ba yun? Wait lang, yung sampeni parang sisig ba yan? Hindi. Pula laang. Pula ang. Kambing po yan. So yung balat po ng kambing dito pala napunta. Okay. Ilang oras po niluluto yan? Pag rin na ay halbos na, mga isang oras luto na rin. Isang oras lang. Okay. Wala po talagang tapon sa kambing, no? Lahat pwede. So ano po yung pinapakulaan nyo dito? Tay. Atay, ano naman po Sama din po din eh. Okay. Parang yan yung liver spread ng So kayo po ang cook dito? Kasi po pwede. Pwede naman. Lahat marunong. Lahat marunong. Magaling pala magluto yung mga Batanggenyo. Lahat daw marunong magluto. Nakikita kayo sa vlog ng mga Batanggenyo. Yan, dyan sila nagluluto sa likod ng bahay na may kawayan. Ano pangalan niyo? Billy Toledo po. Sa YouTube po. Po. A few hours later. Guys, bali ngayon is nasa 9:30 na, mag-aalas 10 na. Medyo kasi nahirapan kami dito kasi yung kuryente po, yung power supply is temporary po. So nagkakaroon kami ng short circuit. Kaya pa stop po yung pagpaplansya namin. By the way, yun nga po talaga yung madalas namin na-encounter sa mga nagpapagawa ng bahay ngayon. Ewan ko, I don't know bakit po laging temporary po yung mga kuryente. Baka po yung service talaga ng mga naglalagay po ng kuryente. Meralco like that po. Laging delay talaga. By the way, nandito na tayo sa living area. Makalipas pa ng ilang oras, ito na po yung ating finished project sa kanilang living area. So, 3 pong long curtains ang kinabit po natin. Ang tela pong ginamit dito is Korean soft blackout with linen. Original po ang fabric, kaya tingnan nyo naman po yung bagsak po ng cortina. Kadalasan po ito pong premium ang pinipili po sa amin kasi mas matibay po ito. Alam naman po natin, ang sakit po kasi ng cortina talaga, yung mabilis po na pag-run. Again, mas matibay po si linen. So, ito naman po yung ating dining area. So, wall-to-wall po ang naging finish ng ating cortina dito. So, yung kulay po, si client po ang namili. So, ang aking suggestion ng una is almond. Pero mas gusto niya po yung shade ng brown, medyo dark. Which is bagay naman po sa kanilang bahay. And ito naman po yung design ng kanilang main kitchen sa kanong bar area. Ang ganda po ng layout, no? So, medyo magulo lang kasi nga po, naglilinis pa sila ng bahay dahil bukas na po yung house blessing. Pero hopefully nakakuha pa ng idea sa kanilang main kitchen. Guys, ito naman yung master's bedroom sa baba. Bali, nailagay na po tayong 2 cortina dito. Dito guys, ang original plan is 2 standard size po ng cortina ang ating ikakabit. Kaya nagkataon dito po ipipresto yung aircon tapos nagkamesa. Kaya ang ginawa ko po is blackout na lang po ang kinabit namin, then inside po, no. Tapos guys, ang maganda dito, at least nakuha po natin yung shade po ng kanilang cortina dito sa kanilang corner window po. So again, ito po yung kanilang master's bedroom. Then dahil ginabi nga po tayo at yung ibang area po is wala pa pong ilaw. So ito na lang pong isang part po ng kwarto yung papakita kong nilagyan namin ng cortina. Ayan. So meron po dito yung standard size na curtains. Aray mo na babayan. Baho ko. Wait lang, magkagaling yung anak ko. Ako nga din haggard na din. Ay ma'am, tara dito tayo ma'am. Sige, tara. Ako ma'am, haggard na din ako. Pero Anong sabi din ni Papa? Yan. Love it. Thank
ate. Welcome po. Guys, bali 10 PM na po kami natapos mag-install. So pauwi na po kami ng Pampanga. 3 hours away po from here sa bahay nila. So, yung client po sobrang saya sa atin nilagay na cortina. So, hindi ko na rin papahabain pa dahil uwing-uwi na ang aming team. Bye-bye mga ka-viewers. Thank you for watching.